Talaga ay bali pinanganak ako sa Maynila ay bata pa naman ang aking mga magulang, ganyan, no? 20 years old, parang ganyan ang mga magulang na pinanganak ako sa Manila, tapos wala. Ni pagbukas daw ng rep ay wala nang laman yung rep, paano pa kami mamumuhay sa Maynila. So nagdesisyon na umuwi na dito sa Pulilio, dito may oportunidad ang aking mga magulang. Dati brother ay kami ang may-ari dito ng mga shipping lines. Wala pa yung Cybel, mga Roro. Kami ang nakaposisyon dito. Oo, Asaula, yung nagsimula sa lolo ko, David, yung may bangka siya, hanggang napalitan ng Bernie na bangka, ganyan, no? So yung tatay ko, parang yun muna yung trabaho niya, total, anak siya ng may-ari ng bangka, kasama rin siya sa bangka, siya yung naniningil ng ticket, ganyan. Tapos si tatay ko may dalang palamig. Basta sasabihin na bakit Dave Mounty ang benta sa palamig? Abay, maalon at nabubuo yung palamig. Ganyan, di ba? So, yun yung mga unang naging hassle ng tatay ko, ganyan, trabaho niya. Tapos, yun nga po, growing up, natatandaan ko na tinanong ko ang tatay ko. Kumbaga, daddy. Okay, daddy po ang tawag ko ay daddy. Sabi ko, daddy, mayaman ba tayo? Sabi ko ganyan. Sabi niya, anak, meron lang tayo ay nasusuplayan lang natin yung pangangailangan ng ating pamilya. Ngayon, bakit? Bakit ko naitanong na bakit daddy, mayaman ba tayo or what? Alam natin yung history ng Pulilio na dati nang may Roro. Dati nang may Roro, pero lagi po yan ay nalulugi, kaya nawawala ang Roro. Kaya makita natin, nito na lang nagka-COVID, tsaka umusbong yung mga Roro dito sa Pulilio, ganyan, no? Dati may Roro na talaga. Halos ay ang pumaparada sa bahay namin, kami po ay may malaking grocery at meron po kami ang dealer ng Petron Gasol. Imagine, Pulilio, sabi natin na liblib na lugar, mayroon kayong 10-wheeler na pumaparada sa harap ng bahay nyo. Gaano ka kasikat baging may ganyan ka dati sa Pulilio nung ganoong mga panahon. Kaya sabi ko, wow, parang wow, mayaman kami, nagpapaparada kami dito ng sobrang laking truck. Yun yung mga gasol na binababa sa amin. Isang 10-wheeler, magbabagsak dito. Tapos si daddy naman, distributor. Yan, magdi-distribute kami, Bordeos, ganyan, sa lahat, ganyan. Tapos makikita mo naman mamaya, isang 10-wheeler naman ng Pepsi Cola product. Dahil nung panahon iyon, medyo nagkakaproblema ang dealership ng Coca-Cola sa Pulilio. Kaya sinamantala ng mga magulang ko, although noon pa man, Pepsi Cola product kami, pero mahira, lamang lagi ang Coke, ang Coca-Cola product. Ngayon, nung nawala ang dealership ng Coca-Cola, doon kami umusbong. Ang Pepsi Cola product, 10-wheeler ang naparada sa bahay. Sabi ko, wow, parang napakayaman namin na. May gantong, imagine Pulilio Quezon, tapos may ganun kayong, no? Paparada yung isang 10-wheeler na truck. So, sobrang haba. So, ganyan, no? Kaya alam ko mayaman. Growing up, yes, Adventist family, pero ang tatay ko ay backslider, si daddy. Siya ay, pag Sabado, sarado kami. Pero pag hapon na, magbubukas ulit, no? Ganyan. Tapos, hindi, although si mama Catholic, pero sa bahay, hindi nagbababoy. Walang pork, pero may seafoods. May seafood sa bahay, ganyan. Kaya may pagkakataon pa nga na pag dadating ang Lolo David, itatago yung seafoods. Ganyan, pag nasa lamesa, ganyan. Ang isa pa din doon po, brother, ay ang negosyo namin, Pepsi Cola product, Petron Gasol, may gasolinahan din. Dati kasi ang gasolinahan dito, hindi yung di baril. Litro-litro, di po ba? May gasolinahan kami, ganyan. Tapos ay may grocery. Grocery talaga, madami, grocery, ganyan. Mga dilata, mga kung ano-ano, ganyan, grocery. Tapos, meron din na, natatanda ko, nagka-restaurant din kami. Pero hindi rin yun sa may nanaluding na paupahan, Berso. Ayan, no? Tapos, nagkaroon din kami na, lately na yun, may nagkakarwash din, ganyan. Meron din na, yun nga, nagsimula po sa VHS. Yung pelikula po, VHS. Yun ay parang kaibigan ni daddy na nagmamay nila o nag-Amerika o binigyan siya ng VHS.
nagsimula lang siya, ilang VHS, pinaparentahan. Hanggang lumago na ng lumago, VHS, VCD, DVD, hanggang naging na-phase out, nagkaroon naman kami ng computer shop, ganyan, no? So, bakit sinasabi ko yung mga ganito? Bata pa lang ako, namulat na ako sa mga movies na malalaswa, mga pornografiya, ganyan. Kasi, halimbawa, nakatawa ako sa tindahan, tapos sasabihin, nasan si tatay mo? Kasi ang gusto kong arkilahin yung malaswa, ganyan. So, ako naman, syempre, nandun ako, alam ko kung saan nakalagay din yung mga malalaswa na pelikula, ganyan. At saka literal naman talaga na yung mga rated XXX ng Pilipino, di ba? Hindi man siya yung totally nag-aanuhan, pero mga naka-ubot-tubad, ganyan. Marami, tapos may mga poster sa bahay, ganyan. Yung environment din sa bahay, dahil may mga FHM magazine, kaya bata pa lang ako, nakikita ko na yung mga gano'n na kalaswaan, ganyan. Pagdating din naman, dahil nga Pepsi Cola product, Petron Gasol product, naging sponsor si Dad din sa basketball. Mahilig siya sa basketball team, na kukup-kupin niya yung mga kabataan, papa-uniform, tapos mag-basketball kayo dyan, ganyan, mga binata. Ang nangyayari naman, pagkatapos maglaro, uuwi sa bahay. Kalipungpungan na sa bahay, papakainin, may sopas, may arroz, kaldo, or whatsoever. Tapos, laging mapupunta yun, matalo manalo, may inuman. May inuman. Eh, syempre, may mga tinda rin kaming alak sa bahay, ganyan. So, palaging may inuman sa bahay, na parang, doon ako na, kuya, patikim ako ng alak, ganyan. Tapos, pag nagsisigarilyo sila, pag ipinitik yung sigarilyo at meron pa, kukunin ko na yun. Tapos dadalhin ko sa medyo madilim-dilim, sa bakura namin, magsisigarilyo na ako, ganyan. So, curious kasi yun ang nakikita mo, yun ang nasa bahay, yun ang nangyayari sa bahay. Kaya, nadala ko yun, ganyan. Tapos, nung grade 3 ako, sa Adventist, PAI, no, diyan, may nagpatinda sa amin na seaman, na galing ibang bansa daw, yung Blue Seal na Marlboro Lights. Ganyan. Kinuha ko yun, kinupit ko. Sa tindahan, kinupit ko, dinala ko sa school, nag-recruit ako ng mga klase ko, grade 3. Tapos meron pa doon grade 2. O, di ba, kabataan, grade 2, nirecruit ko. O, ba ito, magsigarilyo, ganyan. Nakatago lang kami sa may Chinese bamboo sa school. Di ba, ang bakod natin, Chinese bamboo. Doon kami nagtatago sa Chinese bamboo. Meron din sa CR. Nagsigarilyo din kami sa CR, ganyan-ganyan. Hanggang nahuli ako ng teacher. Yun nga, si Ma'am Harleen, no? Grade 3. Grade 3 kami na yun. Nahuli ako. Tapos, ganyan. Na-office kami, 3 days. 3 days kaming suspended sa school. Ganyan. Tapos, ang ginagawa naman namin sa school, 3 days, yung nagpipinish kami ng tsinelas. Ayan, naglalaro lang kami, 3 days sa school, ganyan. Tapos yun. Yun nga, kagaya ng kanina, nabanggit ko na, dahil nga puno din ako ng mga kalaswaan, kung minsan kala ko, normal lang yun, na gawin ng isang bata. So ako, may mga time na hinihila ko yung kaklase ko, tapos inaano ko siya, ganyan. Oo. Na-office ako dahil sa ganun. Sa school, ganyan. Tapos, doon na rin natuto na rin mag-girlfriend, simula grade 5, ganyan. Girlfriend, pinapatawag yung magulang, ganyan. Noong nag-pathfindering na, mga ganyan, grade 5, doon na ako yung parang yung mga classmate ko nagpapabaptize na sila, ganyan, tapos sa pathfindering, ganyan. Ako naman, ma'am, neon. Sabi ko, wala mga classmate ko nagpapabaptize na. Sabado na yun, Sabado, nag-fill up na sila, Sabado. Last minute, kumuha ako ng baptismal form at ako'y nag-fill up din. Parang ako'y naiingit na yung mga classmate ko nagpapabaptize na. Nagpapabaptize ako, ganyan. Sabi ko nga na yun, sa San Francisco kami, sa may tapat ng Napocor, ganyan. Wow, bumukas ang langit. Nagpapabaptize sa liwanag na langit, ganyan, no? Ganyan. Tapos, ayun, active ako nun. Brother, active ako sa church. Yung tanda ko, grade 5 ako, una ako nag-speaker, midweek. Parang ganun, no?
Ginawa pa ng script. Ginawa ng script ni Sir Kusi. Si Sir Kusi, nagawa ng script at ito ang iyong share. Ganyan, no? Medyo binabasa-basa ka pa, na parang ano, ganyan. Tapos, nag-grade 6, graduate ako ng grade 6. Ako ay class pastor ng graduating. O, di ba? Class pastor ako. Tapos, parang doon na yung mga may nagsasabi sa akin na, Brother Dap, nakaka-bless yung prayer mo, ganyan-ganyan. Pero hindi ko pa na, oo, ganyan. Tapos, pagka grade 6, iyon na yun, doon na nag-start, nung high school na. No, nung high school na, doon na talaga yung napabarkada na, nagbalik na sa sigarilyo, alak, ganyan. Time to time, pagpatak ng Biyernes, sasaka na ako sa barangay Bislian. Kasi dyan yung mga classmate ko ng mga taga-barangay. Pag sumaka ako ng Bislian, doon na yun. Biyernes ng hapon, sa Sabado, tas Linggo, bababa na ulit kami, sabay-sabay na kami. Kasi may pasok na ng Lunes. Yan. Sorry, napapakasi ako. Ayan po, ganyan. Tapos, sigarilyo, inuman sa Bislian, ganyan. Tapos, dyan na yung napunta na rin sa iba't ibang mga pestahan, nakikipagsayaw, ganyan. Hanggang sa, hindi na ako nun. Yun na yung mga time na hindi na ako nag-church. At talaga, barkada na. Pero mo, kabibinyag mo ng grade 5, tapos grade 6, okay. First year, wala na. Napabarkada na, ganyan, no? Backslide na, ganyan. Tapos, magse-second year na ako, may naging girlfriend ako sa Mount Carmel. Naglipat ako ng Mount Carmel. So, Catholic school naman na ako ngayon. Catholic school na, ganyan. Doon na yung, nadagdagan na. Doon na yung although hindi ako inaakit, pero ginusto ko talaga matikman. Doon ako nag-start mag-marijuana. Ganyan, no? Marijuana, doon na din yung lumalala na talaga na nangungupit ako sa family ko na nangungupit, kumukuha ng pera, ganyan, no? Nagtatakas ng gasol, ganyan. Kaya yun din yung downfall ng negosyo. Kasi malakas na mangupit yung anak. Ayan, so, yun na. Hanggang sa kumupit ako, natatandaan ko 5,000, ganyan. Tapos, pinaluwas ko yung tropa ko. Sabi ko, lumuwas ka, kumuha ka ng marijuana. Ang laki. Pagdating dito sa Pulilyo, ganyang kalaking marijuana. Pag ikaw, brother, ay binato, ay kibukol. O bukulang ka. Ganyan, no? Tapos, second year, talagang halos ilang buwan, walang tigil yun. Lagi ako nakakamarijuana, ganyan. Nag-isang, kumbaga, sa araw-araw, puro marijuana ako ng marijuana, bago pumasok sa school, paglalabas sa school, habang nasa school, ganyan, ayun. Tapos, hindi ko malilimutan, bago ako pumasok, pupunta ako sa bakura namin, sa may bandang likod, doon ako magmamarijuana, bubugahan ko yung aso namin. Di hay na hay din naman yung aso namin. Dinamay mo pa yung aso na. Kaya ikot yung aso, tahol na tahol. Sabi ko, ba't ito hindi natigil pag-ikot? Siguro yung sabog nga din yung aso. Sabog din na ikot. Ayan. Tapos, kumbaga, sa Pulilyo, naging matunog akong may marijuana. Dito. Pero may minapunta sa bayat. Nasaan po si Dap? Bakit? Bibili pa rin. Kasi hanggang inaano ko ng tatay ko, totoo ba yun na ikaw na ang bilihan? Aba, hindi po. Tinatanggi ko ganyan. Ang nangyayari ay, dahil nga malaki yung marijuana ko, pipilas lamang ako. Pag ako'y pumilas, 500. Ngayon, yung pinagbentahan ko ng 500, tsaka niya titingi-tingiin niya. Di parang akong lumalabas na, yung puno. Akong puno. Supplier, ganyan. No, ganyan. Tapos, hanggang sa, yun ay, Drug lord na. nahuli ako second year sa Mount Carmel. Na lumalabas ako ang nagtitinda ng marijuana. Ngayon, patawag ang magulang. Brother, yun yung kagaya ng kwento mo, yun yung una kong suicidal. Hindi ko matanggap na kahihiyan sa magulang na ipapatawag ang, okay lang sa akin ng girlfriend, nakipagsayaw or what, drugs na ito, drugs na, pwede ka nang makulong, ano po. Sabi ko, kahihiyan sa magulang.
Ngayon, yung araw, di ba, ngayon, nandun, ay siyempre sa bahay namin, tas may parking lot, ganyan. Nandun ako sa parking lot, ini-estimate ko na, dito ako magtatali ng lubid. Mamayang gabi, pag tulog na sila, magsisuicide ako. Kaya ihahang ko yung sarili ko, ganyan. Dahil hindi ko maatim na, yun nga, kahihiyan. Ipapatawag bukas ipapatawag, pupunta sa school. Di ba, ganyan. Pero ito yon ang nangyari. Kaya nga sabi ko, ang aking favorite Bible verse ay 1 Corinthians 10:13. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Kumbaga, hindi solusyon ang pagbibigti. Kumbaga, nandyan yan, pero tutulungan ka ng Panginoon na malagpasan mo ang problema kung ano man ang iyong pinagdaraanan. Bakit? Narinig ko kasi yun elementary days. Nag-aral ako sa Pulilio Adventist Elementary. Narinig ko ang verse na iyon, hindi ko lang matandaan kung iyon ba ay time ng week of prayer, kung iyon ba ay time na sa camping ay may nag-share na iyon or whatsoever. Pero nung time na iyon, sinabi ng speaker, 1 Corinthians 10:13, yung mga problema, malalagpasan iyan. At simula nung araw na iyon, nung elementary ako, grinab ko yung Bible verse na iyon at inilagay ko sa aking puso. Kaya nung time na ako nakakaisip magbigti, sabi ko hindi eh. Favorite kong Bible verse, tapos gagawin ko yan. Di ba? Makakalagpas ako dito. So, yun ang pinangawakan ko, ganyan. Tapos yun na, dahil pumasok na yung third year high school ko, 2009, medyo may mga kinikita nga ako sa marijuana. Bakit hindi ko itry yung pagsashabu? Mag-drugs na ako. Eh yung shabu, sabihin natin lagi, kung tawagin sa kanto, lowest 5. Sabihin, lowest 500. Pag bibili ka ng shabu, dapat may 500 pesos ka. Hindi ka gaya sa marijuana, tingi-tingi, 50 pesos. 50 brother nung panahon na namin. Ayan, ganyan. So, hindi wala sa akin nang aakit. Again, ako mismo gusto kong tikman, ganyan. Ano nga yun eh, 999. September 9, 2009. 999. Yun yung natuto akong mag-drugs. 1999. Hindi po, 2009. 2009. Oh, September, that's 9. September 9, 2009. Ayan. So, hindi ako pumasok. Nung umaga, balak-balak na namin yun. Umaga, tapos sa tanghali, hindi na ako papasok ng tanghali. Tapos, magdadrugs na ako. Sinama ako ng tropa ko, ganyan, drugs. Talagang hindi mapangalipati ang ko, ang bibig ko, ganyan. Di ba, may mga mannerism pag sa drugs, ganyan. Shabu eh. Diba? Tapos, nung time na yun, na din ako. Nung second year, nagpabutas ako dito. Dito, may butas ako dito. Nung third year high school na, sa dila, may butas naman ako sa dila. Kaya nakaka-trigger siya, may butas ako sa dila, tapos nakaka-drugs pa. Para akong sawa. Para akong sawa. Di ba? Halatang halata agad, di ba? Padila-dila. Oo, padila-dila, ganyan. Kaya, tapos yun, kumbaga, yung unang ko nga, nag-take ako ng tanghali, 500. Nung bandang hapon, nag-drugs ulit ako, 500. Tapos nung bandang gabi na, 500 ulit, ganyan. Nung time na yun, wala ang mga magulang ko, nasa Maynila, kaya parang isinabay ko rin na ganyan, hindi nila ako makita, ganyan. Oo. Pero siyempre, dahil nga, generasyon kami, ang lolo ko, drug addict. Tatay ko, drug addict. Ako, drug addict, ganyan. Bernie. Although si lolo, natuto lang, matanda na. Pero si daddy, talaga, noon pa, sa drugs, ganyan. Tapos si lolo, natuto, ganyan. So para sa akin, halata ako ng tatay ko eh. Para sinamantala ko eh, nasa Maynila sila. Nandito ako sa Pulilio noong time na yon. Ganyan. Nag-drugs ako noon. Alam niyo, hindi ako makakatulog. Yun yung active na active ka, malakas ka, ganyan. Tapos hindi ka makatulog, inom ka ng tubig kasi parang natutuyo, ganyan. Shabu yun eh. Tapos, Dry na dry yung hindi ako makakatulog. Tapos, hyper. nakita ko may Bible, basa naman ako ng Bible, sama naman nun, Parang sabi ko kung kailan nakakaano ka, tas babasa ka ng Bible na parang ano kang sinasabi ng Bible. Pagdamag, hindi, binitawan ko yung Bible. Buklat naman ako ng mga libro ko sa Mount Carmel.
Para niya advanced study. Yun. Ganyan. Kinabukasan, yun pala yung epekto. Yung lakas, mawawala naman. Lobat na lobat ka naman. Tapos gusto mo matulog. Ganyan, no? Tapos sabi pa nga nung barkada ko nung kinabukasan, ano, gusto mo ulit, gagamit tayo. Sabi ko, ayoko, gusto ko naman munang matulog. Pagod na pagod ako. Ganyan, no? Ayan. So, nagtuloy-tuloy yun. Biruin mo, September 9, 2009. September, October, yung dating masigla na DAP, yung ugali, ganyan. Tapos, nung October na mga katapusan, Namayan. ganyan na talaga ako, yung hupyak talaga. Sobrang bilis agad yung change sa physical appearance. Kaya halatang halata na ako talaga ng tatay ko. Alam niya yung ganun. Ganyan. Ngayon, ang nangyari, dahil nga November 1, di ba, usually walang pasok yung mga estudyante niya, kagaya ngayon, di ba, walang pasok. Ang ginawa ng magulang ko, nag-general cleaning sa kwarto ko. Although yung isang kwarto, hati kami ng ate ko eh. Pero general cleaning nga, ganyan-ganyan. Hanggang sa nakita ng aking mama, kasama si Ate Mek, ganyan, naglilinis sila. Kung saan ko itinatabi yung mga marijuana ko. Ay, ubus na nga yung marijuana kong gulping laki na nakatago sa Tupperware. Di ba uso ang Tupperware? As in yung brand. Tupperware, na ganyan, malaki. Eh, siyempre, may mga mugmug ng marijuana yun. Tapos may mga pinaglinisan ako ng paraphernalia, ng marijuana, ganyan-ganyan. Ngayon, i-present ng nanay ko sa tatay ko. Dahil ang tatay ko may mga background ng mga tungkol sa pagdadrugs. Babe, ano to? Aba, ibig sabihin, nare-realize ng tatay ko, aba, ganito pala kalaki ang hinahawakan ng anak ko. At malaki yung Tupperware, di ba? Ganyan. Tapos ay dahil nga sila busy, ang sitwasyon na yun, ang mama, ang ate Mek, naglilinis ng kwarto. Ang tatay ko, busy, paghakot ng mga kargamento namin sa pantalan, dadali sa bahay, mga gasol, Pepsi product, ganyan-ganyan. Ay di ako naman sa tindahan. Sa tindahan ako. Ngayon, sinasamantala ko naman at, pagkakataon. Sige, busy sila. Sa tindahan ako, kung sinong bumili, kukupitin ko yan. Kupit, ganyan. Ay, yung pala yung present, maya-maya ay, tapos ay, magtatanghali na, ay di ako na may supervise. Aba, ito yung mga gutom, busy pa naman sila. Bibili na ako ng ulam. Ganyan. Binili ko pa ulam ay may dinugan. At yung dinugan ay yun ay, mahilig din ako sa dinugan. Tapos ay double purpose, pampakain sa aso yun. Dahil may mga aso kami, ganyan At ang dinugan ay bibili ka lang ng 20 pesos. Tapos marami sabaw. Marami sabaw, ganyan. Bila akong ulam. Ganyan. Sabi pati sa akin ay, oh, ayan, mga paraphernalia mo. Huling kain mo na pati yan. Dito sa bahay. Ganyan, di sinabihan ako ng nanay ko, anak, magaya ka na, talagang daddy mo nag-iinit sa iyo. Lumayas ka na muna. Layas ko. Yung kuha ko na nung mga gamit ko, ganyan, sinafety ko yung mga napagbintahan ko sa marijuana. At malakas ang loob ko. Sige, luluwas ako ng Maynila, may pera naman ako. Ganyan, no? Tanghali, pinalayas na ako na yun, tanghali. At sabi ay, wag na kitang dadatnan. Eh, tatay ko naghahakot pa sa pantalan. Pagod na hanip. Oo. Ibig sabihin, nung naghakot siya, kailangan ko na escape. Gayak ako ng gamit ko, luwas, punta ako sa tropa ko muna, ganyan. Sa tropa ko muna doon, ganyan. Tapos ay, yun. Nung gabi na, although may mga, yun nga yung pinakang downfall ko yung, although may kakayanan ako, may pera pa ako na yun, pero yun, nambabakla na din ako na yun. Nambakla kami, tapos yung pinambakla namin na yun, bago ko lumulis ng Maynila, nambakla, oo. Later, mamaya, mas malala. So, ganyan, no? Although may pera ako, pinagbintahan ng marijuana, ganyan. Nang bakla kami dahil inaakit ako ng tropa ko, pinagdalwahan namin yung bakla, ganyan. Tapos, nagkapera, bumili ng drugs, ganyan. Tapos yun, kinabukasan, lumuwas na ako ng Maynila. Ganyan. Sa Maynila naman, doon may bahay may inuupahan, nandun si Tita Cheche. Tita ko, ganyan. Yan. Yung pa lang yung time na yun, mga Halloween, mga ganitong panahon, ganyan. Kumukontak na ang tatay ko sa Lipa Adventist Academy. Nasakto naman nandun si Sir Balayong. Si Sir Balayong ay naging teacher yun dito kaya kakilala din ng parents ko talaga.
Sir, lipat ko po dyan yung anak ko, ganyan. Kasi yun, pagdating sa Maynila, nambakla ulit kami doon, drugs, namamakla, ganyan sa Maynila. Tapos, naubos na, wala na akong pera, ganyan. Yun yung sinamantala na sabi ng tita Cheche ko, nagpadala na din ng tatay mo, umuwi ka na ng Pulilyo. Ayan, ganyan. Pag uwi kong Pulilyo, yun. Sa mga barkada ko, meron naman pong barkada na nakakasama ko sa drugs. Meron din talaga na mababait na tropa na hindi nagda-drugs. Yung tropang yun ang umano sa akin, Dap, alam mo nangyayari sa'yo, halika, ihatid kita sa inyo. Kaya dinatid niya ako sa bahay, ganyan. Tapos yun na, nilatag na nila yung plataforma. Alam namin nangyayari sa'yo, ganyan. Ililipat ka na, LAA. Yun. Nilipat ako sa LAA, third grading, 2009 yan. Paglipat ko sa LAA, mahigpit. Mahigpit, ganyan. Tapos, pero yun, lagi pa rin ako may mga baon doon na sigarilyo. Time to time, nagsisigarilyo ako sa CR, ganyan. Tapos may pagsuot pa kami sa tunnel, naninigarilyo, ganyan. Tapos, time to time, nagdala pa rin ako doon ng marijuana, nagmamarijuana kami doon, ganyan. Tapos dumating sa point na walang-wala. Wala akong sigarilyo, wala akong marijuana sa LAA, sa dorm. Sabi ko, try ko kaya dahon ng papaya. Boy, binilot ko naman yung papaya, binilot ko. Ano kayang tama rito, brother? Pag sangat sa lalamunan. Makati sa andok, sama naman pala na ito. Ganyan, siyempre gusto mong may makapagpahay sa iyo, ganyan. Ayan. Tapos, medyo dun yung mga babae eh. Kasi medyo pag nalapit yung babae sa lalaki, ipagkakamalang kayong baka nagliligawan. Pag babae, suspended sa cafeteria, taga-hiwa ng gulay. Pag lalaki naman, taga-gamas, taga-linis, taga yung mower, ganyan. Hindi ko din nagustuhan doon. Parang iba ang banding, hindi maganda ang banding at laging restricted yung babae at lalaki, parang ganyan. Nagpumilit ako, bro. Sabi ko, ayokong graduate dito, ibalik niyo ako ng Pulilyo 4th year high school. Kasi mahalaga yun, di ba? Parang pag sinabing alumni ka dito sa school na ito, yun ang ko eh. Di po ba? Alumni ng Mount Carmel. Aba, siyempre, sikat ang Mount Carmel. Paparade kasi may sayawan sa gabi. Di ba? Ganyan. Sabi ko, tsaka yung banding ng mga classmate ko dito, yun din lang gusto ko din. Banding dito. Ay kung gusto mo dito sa Pulilyo, na gusto mo graduate ka talaga, mag-isa kang pumunta at mag-enroll ka. Yun ang sabi ng mga magulang ko. Ganyan. Kung tatanggapin ka pa ng madre sa Mount Carmel. Ganyan. Ginawa ko, yung first cousin ni Mama, naglambing ako doon kay Tita Rose Surya. Di ba nagpaaral din po sa PAI ng anak yun? Ganyan. Ay ko, Tita Rose, tulungan mo ako. Gusto ko talaga dito graduate. Ay, pangako mo magbabait na, hindi ka na magdadrugs, mga kung ano. Opo, talaga, magbabago na ako. Ganyan. Nung ako in-enroll dyan, wala pang halos ilang buwan pa lang, abay, nahuhulihan na ulit ako ng paraphernalia na tungkol sa marijuana. Sabi ng tita ko, parang sinira mo naman yung tiwala ko. Ganyan, pina-enroll pa naman kita, ganyan. Ngayon, dadating na yung, eleksyon ng SK. 4th year high school ako, mag-eleksyon ng SK, ay ako'y parang nakiliti ni Vice Pahardo. Dap, tumakbo ka ng SK. Di ba yung anak niya dati SK? Si Adam Pahardo. Di ba? Sabi ko, wari ko ngayon, parang maganda yun tatakbo ako ng SK, ganyan. Sinabi ko sa mga magulang ko, ganyan, natatakbo ako. Ngayon, ito i-realize nyo yung pagmamahal ba ng magulang sa anak. Na alam naman na parang may something na nalululong sa droga or what, ay parang tinanaw ng magulang ko na siguro kung ito man ay maging SK, ibig sabihin magiging huwara ng kabataan, ay baka talagang ito yung magtitino, mag-aayos. Diba? Suporta, binigay na niya. Sumuporta. Napakarumi. Nanalo ako, wala akong kalaban dito. Sa poblasyon, nanalo ako. Nung kumandidato akong overall, kasi po pag overall, di po ba, yung considered ka na konsehal ng bayan. No. Yan. Kaya kasama ka sa Sangguniang Bayan session tuwing Lunes, ganyan. Kaya ang nangyayari na yun, kaso pala madumi kasi may bayadan. Kaya yung mga SK chairman ng kada barangay, yan ay ginapang ng tatay ko. Na talagang ang tatay ko ay wala bang backer na kung ako'y hawak ni Mayor ganito,
ako'y ganito, suportado ako ni Mayor ganito, kung sino man diyang Poncio Pilato. Talagang sariling lakad ng tatay, kung ginagapang niya, ganyan-ganyan. Tapos ay iyon, ay halimbawa, SK ka, tapos ay kung magkano ay presyo ng magulang, hindi yung bata ang magdedesisyon. Ay kung talagang gugustuhin mo, iboto ka ng anak ko, maaari bang ganitong halaga? O, pwede kayang material na bagay naman, or whatsoever, kung anong maibigan, ganyan-ganyan. Pero yun, bago pa man, kampanyahan pa lamang, nilalakad na namin yung kada SK. SK, anong kailangan mong pampakulo para iboto ka ng barangay mo? Suporta na kami dyan. Para makuha mo siya. Oo. Halos nga ay umabot po yun eh. Sabi ng magulang ko, kung tutuusin eh, baka lagpas kalahating milyon. Panggapang lang, iyon, pamudmud, Para pagbigay, manalo. para manalo lang, ganyan, no? Nakita ko yung struggle din ng magulang ko at wala kaming ganyan, ay kung saan saan na hinugot. May utang, may nautangan, ganyan, tapos later on ay binabayad-bayadan nung ako ay sumasahod na ganyan. Sa mga tuwid, ako ay nanalo. Nung nanalo ako, doon, nag-loan ka agad ng, malaki agad yung niloan para pambayad doon sa mga na anong pera, ganyan, para manusalas tapos. Pero suma total, 40,000 yung kada sahod ko, kada buwan. Ay ako'y 16 years old, brother. 16 years old, batang-bata, wala namang pamilya. Saan ko gagamitin yung ganyong kalalaking pera? Kaya noon, sa halip na mas mapabuti, nasilaw sa pera, mas lalong lumakas gumamit ng drugs. Mas nalulung sa droga. Nalulung ako sa droga na para bang ako ay nagtatago sa isang kurtina. Ako ay SK pero sa likod ng kurtina ako'y drug addict at hindi dapat ako gayahan ng kabataan. Yun, may mga nangyari yan. So, promise, nangyari, naungkat yan sa barangay. Tapos bago pa lang ako nakandidato, sinabihan ako, bakit naman kakandidato ka? Ay bawa, SK, ay magkakaroon kayo ng open forum. Ay baka ikaw ay tanungin na bakit ka man nakandidato, ikaw ay drug addict. May mga ganun. Sabi ko lang, malinis ako, hindi ako drugs. Ganyan. Tatanggihan eh, tatanggihan. Oo, tatanggi, ganyan. Nakarating yan sa barangay, ganyan. So, yung mga ganyang pangyayari. So, naging SK ako, sumasahod ako ng ganyang kalaki. Na nagkaroon ng issue sa bahay, ganyan. Na nagmalaki ako. Aalis ako dito. Aalis ako sa bahay. Kaya, brother, yung bahay dyan na orange na malaki, yan po ay bahay ng lolo ko. Ayan. Diyan ako tumira. Kasi nung panahon na iyon, nung mga panahon na yun, ay namatay ang lolo David. Ang lolo Bernie naman ay nakakulong. So wala na diyang tao sa bahay na yan. So diyan ako lumipat. Diyan ako tumuloy at kesyo namumosisyon ako diyan, ay di ako din yung magpapalinis-linis ng bahay. Nasusurvey ko yung bahay, ganyan, taong bahay ako diyan, ganyan. Parang naging ano ko ba siya, empire. Meron akong 40,000, akit ko ang tropa ko. Drugs kami, babae, inuman. Kung mga ginawa kong hari-harian yung bahay na yan. Ganyan, na nagmalaki ako sa magulang ko. Sumasahod naman ako, bakit pa ako titira sa inyo dyan? Ganyan, nagkakasira nga tayo dyan, ganyan. Basta pag ako sumahod, uuwi ako sa bahay, mama, ito ang pera, alis na ulit. Diyan ako, party-party ako dyan, ganyan, no? Nung time na yon, ako yung naka-enroll sa SLSU. Valley Fourth Year High School, naging SK. First year college, SLSU muna ako. Sabi ko, ayokong umalis sa Pulilio. Focus ako sa SK. Kasi nga po, brother, pag ikaw ay taga Pulilio at magka-college ka, limited lang yung course dito eh. Kailangan mo lumuwas. It's either Lucena, or Maynila, or Infanta, o kung ano man, ganyan. Ako, hindi muna ako lumuwas. First year college ako dito sa SLSU. Pero prelim pala ang tumigil na ako. At talagang sabi ko nga hindi ko na ano yung pag-aaral. Basta focus ako sa SK pero deep inside talaga ako lulong na sa drugs. Pariwara na, ganyan, no? Tapos dyan ako nakatira sa lolo ko, party-party, ganyan. Tapos dumating din yung time na nagka-reconcile sa magulang, anak, uwi ka na. Umuwi na ako. Pagka-uwi ko, anak, itong darating na pasukan, lipat ka na. Ayusin mo na yung course mo talaga na gusto mo. Habang sumasahod ka sa SK, at least, ikaw yung magbayad ng tuition mo para may pinupuntahan yung sinasahod mo. Lumuwas ako ng Lucena, nag-aral ako ng BS Marine Transportation, yung Seaman. Yung Seaman, ganyan.
Habang nandun, sahod pa, may sahod pa sa SK, maya-maya, dumating yung time, wala na akong sahod. Iyon na brother yung sinasabi ko. From 40,000, ang pera ko na lang ngayon ay 1.5 na allowance. Oo. Bakit? Ay dahil nga po wala na akong SK ay, Ah. tapos na ang term. Ngayon, sobrang ano yun sa akin, mahirap para ako ay mag-adjust. Kasi nasanay ako sa buhay na marangya, 40,000, pera ko lagi, di po ba? Tapos nawala na ako ng SK. Down to 1.5 na lang yung pera ko. Sabi ko, paano ko na ito pagkakasyahin? Ay yung pandrugs ko, ganyan. Kaya yung 1.5 kada padala, ubus ka agad yun. Ubus, bili ko kaagad ng drugs, ganyan. Tapos si mama, pagpupunta ng Lucena, mag-grocery ako. Madami akong goods, bigas, mga dilata, lahat, ganyan-ganyan. Tapos pag alis ni mama, kaya mag-iiwan ng pera, lagi yung allowance, ubus agad pagkapadala. Tapos yung mga goods ko, yung mga dilata, yung mga nasa rep, mga frozen foods, ganyan. Lahat yun idadays ko din ng pandrugs. Doon din ako na yung mga pinapadala galing, kasi nga po, mga pamilya ko din ay nasa Amerika. Yung mga pinapadala, laging bagong sapatos, bagong damit, ganyan. Idadays ko lagi yun, bebenta ko na agad, ganyan. Mga relo, doon naubos yung relo ko. Dati napakadami ko pong relo, ganyan. Naubos, mga Levi's na pantalon, ganyan. Doon din napunta na nabebenta ko, ganyan. Ray-Ban na shades, na original, ganyan. Mga sapatos, lahat. Doon na. Tapos, doon na rin po talaga yung ginawa ko na kumbaga nga, doon ko talaga nalasap na yung kasalanan. Yung pang-aalipin ni Satanas. Na talagang, ako po ay nambabakla. Oh, nambabakla ako, pinapagamit ko yung katawan ko, at kagaya ng nabahagi ko nga kay brother na hanggang sa dumating sa point na iniisip ko para taasan ng bakla yung bayad, seserbisyuhan ko siya. Yung kung ano yung ginagawa ng bakla sa akin, gagawin ko naman yun sa kanya. Siya naman yung magpapasarapin ko, ganyan, no. So yun, sobrang baboy, napakadumi, ganyan. Pero wala sa isip ko, yung basta ang isip ko, tumaas yung presyo, yung ibabayad ng bakla para may pang drugs ako na mas malaki yung makuha akong drugs. Ganyan. Naaalala ko na, yun nga, yung uuwi ako, madaling araw yun, matatapos yung session, ganyan. Madilim yung kalsada. Tapos pinagbubulay-bulay ko yung buhay ko. Sabi ko, grabe itong ginawa ko. Binebenta ko yung sarili ko. Tapos bumabalik ako sa nung bata pa ako. Nung bata ako, mayaman kami. Kaya ng magulang sustentuhan yung lahat ng mga pangangailangan ko. Mahal ako ng magulang ko. Pero ngayon, parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Napakahirap ko. Minis mo katawan ko, ibebenta ko makapag-drugs lang ako. Ganyan. Tapos pag uwi ko sa bahay, talagang kukunin ko yung safeguard, maliligo ako, kukuskusin ko talaga. Kuskus lahat ng aking katawan, ganyan. Dahil nga yung safeguard ay kills 99.9% of germs. Malinis yan. Oo, linis, ganyan. Tapos, ina-expect noon, graduating na ako. Biruin mo brother, nag-enroll ako, pero hindi na ako napasok. Dahil nangyayari na yun, walang-wala na ako, walang-wala. Ngayon, yung tropa ko, na kinukuhaan ko ng drugs, tapos marami siyang drugs, sabi niya, ganito na lang. Pwesto kami sa bahay mo, yun ang gagawin naming hideout, yung bahay mo, doon ang bagsakan ng droga, ganyan, tapos, libre gamit ka. Wala ka nang babayadan, unlimited drugs ka. Unli shabu-shabu. Yung pala yung unli shabu-shabu. Oo, di ba? Di ba yung pala yun, unli shabu-shabu. Diba restaurant? Oo, di ba restaurant yun? Oo. Totoo pala yun. Ayan. Pagkain. Ay, grabe talaga. Doon na ako halos talagang, kumbaga nga sabi, baliwan. Kumbaga baliwan rin. Nandyan yung Wala drugs, kang madami. gagastusin, oo. Wala kang gagastusin. Sabihin mo lang, sabi niya, ano bang gusto mo? Magbabayad kami sa iyo dahil dito na kami napwesto, dito na kami nagtatarya, ibig sabihin nagre-repack ng drugs, ganyan-ganyan. Dito na kami tumatarima, ibig sabihin, yun na yung hideout place, ganyan. Ay hindi, basta paggamitin nyo lang ako, anli, libre, ganyan.
Hindi yun nga ang ginawa. Talagang mayat-maya ako eh. Tapos, halimbawa, May tapos uutusan na rin ako. Yung, dahil nga sa Lucena, para yung ano eh, UP. Di ba ang UP sa community? School, pero maraming napasok din yung mga jeep, ganyan. So, ang mga, sa Enverga. Ang mga parokyano namin, estudyante, tricycle driver, jeepney driver. Brother, abangan mo yung jeep. Iabot mo ito dun sa jeepney driver. Ganyan. So, naging akong taga-abot ng drugs. Ganyan. No, taga-abot na. Yung realidad na ganyan. Oo. Wala na naiintindihan mo talaga nga pala. Tapos, Estudyante. nandun na sila sa bahay, ganyan. Hanggang sa uminit na kami sa may-ari. Yung may-ari, parang nakakakutob na nakaka-drugs ako, ganyan. So, pinagbawalan na talaga ako. Na ayoko na ng mga bisita mong ganyan, ganyan. So, nawala yung mga tropa ko, ganyan. So, yun, balik na naman ako sa dati kong hustle na nagbebenta ng gamit, ganyan, allowance, ganyan. Tapos Malala bakla, na yan. ganyan. Tapos, ito na. Kasi dati, ang graduation ay March. Di po ba? March ang graduation. Malapit nang mag-March. Sila lola, natawag na nag-e-expect na sila, nag-graduate ako, uuwi ng Amerika, ganyan-ganyan. Pero bago pa mag-March, parang nakakakutob na yung mga magulang ko. Hindi naman ako nahingi ng pag-tuition. Ayan, tapos, lumabas yung mga magulang ko. Payat na payat ako. Tapos, alam niyo po, dadadating yung allowance ko linggo. Pagdating ng allowance ko linggo, syempre may mga utang ako sa karinderya. May utang, ang tapat ng bahay ko sa Lucena, inuman. Kaya pag ako nakaka-drugs, sa tamang inom din ako, lagi ako sa inuman. Noon, pa redor-redors lang ako, tapos sigarilyo, ganyan. Patingin-tingin sa mga babae na nagiinom din, ganyan. Kaya, kumbaga, may utang ako, babayaran ko, medyo kakalahatiin ko muna or whatsoever, tapos ibibili ko ng drugs. Linggo pa lang, kapapadala, ubus agad. Bayad yung utang. Oo, ganyan yung nangyayari na sinar sa akin. Tapos, lumabas sila. Si mama at si daddy lumuwas. Pag nila, nasa labas ako eh. Iniwan ko lang yung bahay bukas, ganyan. So, pumasok na sila sa bahay, ganyan. Patay na yung ilaw, nakahiga na din sila pagod sa biyahe, galing dito. Ako naman, tsaka ako dumating. Medyo hindi na kami nagka-alinawan na yung anak ko ba, payat na, ganyan. Kinabukasan na. Nung kinabukasan, nagluto ng breakfast si mama, ganyan-ganyan. Ako naman, nag-aanda na rin ako. Parang, papasok ako. Narito ang magulang ko. Pero hindi ako napasok. Tapos, yung uniform ko na pang marine, di ba? May mga ranggo yun dito. Di ba? Yung white, all white, ganyan-ganyan. Nakahanger. Yung pagkakahanger, alikabok na. Alikabok na. Hindi halata na. Aba, ito hindi talaga napasok. Hindi nagagamit. Ba't yung uniform mo may alikabok na? Oo. Ganyan, nakain ako, nagbibis na pa naman ako, hindi ko pa sinusuot yung white uniform ko, nakain ako. Ganyan, sabi ko. Napasok ka pa ba? Alam mo po, yung habang ako'y nasubo, doon na po pumatak yung luha ko. Naiyak na ako. Hindi na po wala pasok, ganyan. Agad, to the rescue ang tatay ko. Ginanyan na agad ako sa likod. Sabi ko naman sa iyo, walang magaling magdala ng droga. Yung kumbaga, walang magaling sa pagdadala ng pagdadrugs, ganyan. Lahat ay bumabagsak. Ganyan. Wala akong narinig na galit, pagsusumbat ng magulang ko, ganyan. Ang sabi lamang nila ay, anak, kumain ka, pagkakain mo, magpahinga ka at mag-isip-isip ka kung ano nang gagawin mo ngayon. Kami ng mama mo, lalabas muna kami, sasakada kami ng mga paninda. So yun. Yun, napag-desisyonan, pag-uwi nila, ganyan. Uwi ka na muna sa probinsya. Umuwi ka ng probinsya, pakita mo na deserving ka. At kung anong hilingin mo, ibibigay ulit namin kung mag-aaral ka ba ulit or whatsoever, bibigyan ka ulit namin ng chance na magbagong buhay. So, basically, yung mga gamit, di ba, sa bahay, ginayak, uwi kaming Pulilyo. Na-realize ko, gaano kasakit sa magulang, na i-impake yung anak mo na parang, ini-impake mo dahil gagraduate na.
Pero yung iniimpake mo, na naging Oo. failure, Failure. naging loser. Napakasakit, di ba? Oo. Pinundar yung gamit sa bahay, sa Lucena. May TV, may cabinet, may ref, may kung ano-ano. Sakit pala, masakit sa magulang. Na yung anak ay napariwara. Ayun, masakit. Ginagayak nila sa van, nilalagay yung gamit, ganyan. Uwi kami Pulilyo. Pag uwi dito sa Pulilyo, anak, makita namin na ikaw ay nag-aayos. Tulong-tulong ka muna dito sa tindahan. Pero wala pa rin eh. Kumbaga, yung tulong-tulong sa tindahan, may pangungupit pa rin, ganyan-ganyan. Nagbibilad ako ng palay. Yung mga palay sa namin, ganyan, na ani, ibibilad ko, tapos hihingi ako ng upa. Tapos pag may upa, pandadrugs ko naman. Ganyan, no? Hanggang sa sobrang naano na ang tatay ko at parang wala din naman nangyayari, ganyan, no? Yun, nasabi ko nga, nung time na yun, laya na si Lolo. Laya na, may tao na ulit dyan. So, nagpakup-kup naman ako kay Lolo. Yan. Kami ni Lolo, Bernie, hindi kami nagsasama sa drugs. Pero dumating na, halimbawa, Lolo, meron kang foil. Kaya akong foil. Di ba? Ito yung foil. Ganyan. Pero yung abutan mismo ng drugs, walang ganon. Or magkasama kami sa paggamit ng drugs, walang ganon. Pero yung abutan ng foil, nangihingi ako sa kanya ng foil. Ganyan. Ito pa. Kasi nga po, di ba, yung bahay ni Lolo, malaki. Or kulay orange. Yung dating tindahan ng David, ito, dating tindahan ng David, Koprahan, ganyan, iyan ay pinatayuan ng pinto-pinto na apartment. Na yung mga pinto-pintong apartment diyan, lahat yun ay shabu changi. Kada pinto, may mga pamilya dyan ng mga drug addict, nagbebenta ng drugs. So ako naman, ang bala ko lamang, ako ay may motor na napundar nung ako ay SK. May motor ako yung parang Kawasaki na sports. Ganyan. Ngayon, nakikipagkaibigan ako dyan. Although wala ako, mga diskarte, ganyan, time to time, dyan na ako nakatira sa lolo ko. Uwi ako sa bahay, kukuha ako ng speaker, Bluetooth speaker, bebenta ko. Sino may gusto, ganyan. Uwi ako sa bahay, brother, kinuha ko, burner, lutuan. Halimbawa, yung may mga picnic na dadali sa picnic, lutuan, ganyan. Ayan. Paano ko na nakita kasi yung burneran eh. Talagang ako yung titingin-tingin pa. Baka nakatingin yung magulang ko. Dala-dala ko yung burner. Dadays, palit droga, ganyan. No? Tapos, yung motor ko, dahil nga may mga ano dyan, mga drug addict, drug lord, ganyan, naghahatid sila sa mga barabarangay ng Pulilyo. Ang ginagawa ko noon, pinapahiram ko yung motor ko para service nila. At pag pinahiram ko yung motor ko, lagi akong may drugs na kapalit. E di ako may pandroga. Ganyan. Tapos nakaibigan ko na sila, mababait sila dyan. Ay, sasabihin ko nga ay, kumbaga yung buhay namin dati dyan, dito sa Pantalan, ganyan. At talagang kami, inuman, masasaya kami, tapos maraming drugs, ganyan. Tapos ay, sobrang ano yung, parang ano na din na ganyan na, minsan ay wala na akong masuot dyan. Ay nakita ko may parang panty ang lula ni Nita, ay medyo malaki, ang panty ng matanda, malaki. Ba sinuot ko, tapos ako mga kaibigan, ganyan, tawa na pa sa akin at, si Dad, nakapanty, ganyan. Malakas ang tama. Wala ka na nasa isip ay, kumbaga para sa'yo, parang joke-joke lang, ganyan. Ako nakapanty diyan, sa may panty, ganyan. Tapos ay nagkadating na, umano pa, dumating ang daddy na parang, ang daddy ko nakikipag-usap sa lolo ko na, ay salitaan, sigawan. Nakisyo parang yung anak ko ay kinukonsinti mo pa na mag-drugs diyan, ganyan. Ay ganyan. Sa lolo ko naman ay, aba hindi nga, kinukup ko nga, ay lumaya sa iyo, lumigit, kinukup ko yung apo ko. Ganyan, no? Parang sabi ko, aba ako yung nakakahiyap, sigawan ng nasa kalsada baga, ay naririnig ng mga kapitbahay, di talagang ang pakitingin nga talaga sa akin, ako drug addict, ganyan, ng mga tao diyan. Ganyan. Tapos, yun yung time na, yun, bukod sa drugs na, lalo na, gustong-gusto ko, pag napapaglaho ko yung marijuana, tapos nakaka-drugs pa, ganyan, kami sabog na sabog. Dati diyan, brother, sa Baywalk, diyan, sa may inyo, yan ay may harang, di ba? May harang iyan, may fence. May fence yan, ganyan. Ay kami galing dito sa, sa Baywalk. Ay kung kami pupunta sa Mantalan, lilikaw pa kami. Ay di kami dumaan dyan, nasa may fence, tapos sabog na sabog kami. Ay sabi ko doon sa tropa ko, ako si Spider-Man! Sabog na sabog kami sa drugs, ganyan eh. Kasi may bumili ng drugs, di nag-aabutan. Hindi mo palang panahon na yun, yan ay mga Duterte time na rin. Nung panahon na yun, mayroon palang intelligence
mga pulis na taga-impanta, na nakasakay lamang sila sa bangka na maliit. Parang nag-mission lamang sila, tapos ay paalis na sila. Pinarinig ka. Ay narinig na nagbebentahan kami. Ay paalis na. Ngayon itinawag sa presinto. Hello, punta kayo Pantalan at may nag-aabutan dito. Ganyan, 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 ganyan. Nakahubad kami, tapos ay nakaka-marijuana, nakaka-drugs, sa sigarilyo, kwentuhan, tamang jamming, ganyan. Tapos ay pag ano nung rebo, pag po kasi sinabing rebo dito sa Pulilio, pag rebo, patrol. Dahil ang unang mga patrol, ang unang mga naronda dito, yung rebo mismo sasakyan, rebo. Ganyan, yung rebo, ano eh, na brand ng sasakyan. Ayan. Ay, yung rebo, rebo. Hindi na kami nakaanot. Corner kami doon ay may Matutok na. diyan na. Tapos ay liwanag naman ng ilaw. Ano, liwari ko lalo na umunat yung aking mata. Batak na batak. Liwanag. Oo, liwanag. Kontrado sa Kumbaga liwanag. ay nag-dilate. Ano. Hubad pa, naninigarilyo. Payat, ganyan. Ano. Imagine kita. Kasi, alam mo po ang unang bungad. Nung time na yun, wala yung hepe. Ang parang OIC ay si Sir Trevor. Si Sir Trevor ay tropa din naman ng tatay ko. Sabi ni Sir Trevor ay, SK, ano nang nangyari sa iyo? Sabi siya nga naman, ako tinitingala, kagalang-galang, di ko ba? Naging SK, naging konsehal. SK, ano nang nangyari sa iyo? Ganyan. Sakay kayo, sakay. Sinakay. Hindi kami pinusasan. I mean, yun nga, ay parang respeto din ni Sir Trevor sa aking magulang. Kilala po yung pamilya namin dito na wag akong pusasan, walang kung ano man, or what. Gently lamang, gently. Pinasakay kami, ganyan. Pagdating sa presinto, hindi kami kinapkapan nung kasama ko. Nasabi lang, SK, baka mayroon ka dyan, hindi ka na namin kakapkapan, ilabas mo. Wala kaming ilalabas. Wala kaming ilalabas dahil nung time na dumating yung rebo ay itinapon ng tropa ko. Nung itinapon ng tropa ko, pinasakay kami sa sasakyan at umalis na sila. Ngayon, pag alis, ay yung mga tambay pa dyan sa Pantalan, shit, inispatan. Yung tinapon. Kinuha nila. Maaaring nakuha nila. Nakuha nila yung itinapon ng tropa ko. Kaya, ibinaba kami sa presinto. Abay, balikan natin. Survey the scene. Tsaka pa lamang sila bumalik dito at tinignan. Wala nang ebidensya. Nakakuha ng iba. Wala na. Kinuha na. Ganyan. Kaya, gabi, nakulong ako doon, gabi, dito, sa atin. Tapos, alam mo yung respeto ng mga pulis. Nung time na yun, dito lamang may preso. Dito sa isang selda, wala. Doon kaming dalawa, ganyan. Pagpasok ko, tsaka palang naaalala ang Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ilabas mo po ako dito. Sabi ko, ganyan. Tapos, yung respeto ng mga pulis, dahil kilala nga, binigyan ako ng electric fan, in-electric fanan ako sa loob ng kulungan, inayos yung higaan ko, ganyan. Tapos ay, kumbaga, yung palang mga time na yun, kino-coordinate din kay Mayor. Mayor na, ayan nga, Mayor. Ay kaibigan naman ni Mama si Mayor. I-release si Doc. I-release yan, ganyan. Ano na lang dyan, ay curfew. Na-curfew siya. Bangkis. Oo. Bukas ng Wala umaga, natatandrag sa yan. oo, wala pati. Bukas ng umaga, i-release siya. Ganyan. So yun, nung kinaumagahan, ay na-release na ako. Nung kinaumagahan. Kasama yung tropa ko. Tapos pinakyat muna kami sa taas. Kumbaga, Dap, sabi ni Sir Trevor, Dap, ayusin mo na ang buhay mo. Ikaw ay graduating ka na yata sa Marine, ay tapusin mo, ayusin mo ang buhay mo, ganyan. Yun, sobrang Duterte time, uminit na talaga, pati ang tatay ko din ng panahon iyon, ganyan. Iniluwas kami ng nanay ko. Lumuwas kami. Pumunta kami sa kay Pastor Asupardo sa Binyan, Laguna. Doon siya nakadistino. Kinupkup ang tatay ko, parang driver ni Pastor, ganyan. Parang naging in a sense na yun yung rehabilitation ng tatay ko. Ako naman, sabi ko, desidido po ako, ayoko na mag-aral ng 4 years. Gusto ko lang yung mabilis, tas trabaho na. Kaya po ako yung magsaysay, yung sa shipping company. Magsaysay, nag-training ako ng waiter. Pagka-training ng waiter, nag-exam ako sa TESDA na certified, ganyan-ganyan. Kaya, nagtatrabaho na ako ng waiter, ganyan.
So habang si daddy na kay pastor, nung nagwe-waiter ako, training ng waiter, ganyan, ano ako, malinis. Hindi talaga ako nagda-drugs, focus ako, ganyan. Hanggang sa, nung naging na talaga ako waiter, sumasahod na naman ako, doon na po ulit bumalik sa pagda-drugs, ganyan. Tapos, Matindi yan eh. umupa na ako ng bahay ko sa Maynila, tas kasama ko sa bahay, nagda-drugs din, ganyan. Kaya lagi ako nakaka-drugs pag napasok, ganyan. Sabi ko nga, yun yung, kumbaga, ito yung buhay, sabi ko, nung nagda-drugs ako. Papasok ako sa waiter, sa pagwe-waiter, 9 pesos lang yung pera ko. 9 pesos. Nakaka-drugs ako bago pumasok. Tapos pag naka-drugs na, papasok lang ako 9 pesos. Tapos kunting panigarilyo lang ba, ganyan. Pero laging 9 pesos lang yung pera ko. Sasakay ako ng jeep. Pag sakay ko ng jeep, ganyan. Bakit? Kasi sa pagwe-waiter, ang laki ng mga tip. Laki ng tip. May centralized tip. Tapos, Service charge although, service charge, yes. Tapos may mga, yun nga, yung mayayaman, pag nagsasayaw, ako naman nakaka-drugs, nalalaglag ang pera. Talagang aninaw ko lagi yan, yung mga pera. One time pa nga, may nalaglagan doon, sobrang lasing, 2 sachet ng gold necklace. Isang makapal, isang hindi. Ganyan, no? May mga CCTV doon. Kaya ang ginawa ko, cover ako sa CCTV, bala-bala, nagwawalis ako. Hanggang nawalis ko na yung gold necklace, ganyan. Siyempre, drug addict ako, punta agad ako, Palawan. Or kung ano man yung pawn shop, binenta ko agad yung isang gold necklace, ganyan. Pera na agad, drugs na naman, ganyan. Hanggang sa 2020 yung pandemic. January 2020, nakipag-break sa akin yung girlfriend ko. 5 years kami, ganyan. So, sobrang nasaktan ako. Ang ginawa ko, nung nasaktan ako, siyempre, nandun, engaged pa rin ako sa drugs. Tapos, ang ginawa kong pang move on, bili ako ng bili. Kada sahod ko, bibili ako 3 sapatos agad, 2 sapatos agad. Pero yung mga nasa, bangketa lang, yung mga class A, yung mga pangkartimar na sapatos, ganyan. Tapos, dumating yung COVID. Yung pala yung magko-COVID. Nawalan ako ng trabaho. Nung nawalan ako ng trabaho, tigil ang company, sarado muna ang restaurant. Doon na yung winidraw ko, yung pera ko, sa ATM, kung magkano na lang. Ayan, winidraw ko siya, binili ko siya ng drugs, at nagpa-lockdown ako na may drugs. Yun na yung time na, kahit gaano kadami na drugs ako, habang COVID, naka-lockdown, bawal lumabas, wala na akong peace of mind. Napagod na ako. Hindi na ako masaya sa ginagawa kong pagda-drugs. Tapos, sobrang sakit din yung nangyari na nag-break kami ng girlfriend ko. Tapos wala na akong trabaho. Ano pang ipangbabayad ko dito sa bahay? Ano kayang mayroon ako bukas? Ganyan. Kaya natatandaan ko, yun yung aking kumbaga yung turning point. Na sobrang yung sa nangyari sa akin na ako'y nakaka-drugs, pero ako'y lumuhod. Lumuhod ako. Na sabi ko nga, parang nag-aagaw yung dilim at liwanag, yung kabutihan. Si Satan, si Jesus, parang nandun talaga sa habang nakaluda ko na, hindi, akin to, ganyan. Nag-aagawan sila na, nakaluda ko, sabog ako sa drugs, pero sabi ko, Panginoon, ako po ay pagod na, suko na po ako. Tulungan niyo po akong makakawala sa pagda-drugs, ganyan. Ang pinakang ko doon ay, Panginoon, wala na po akong peace of mind. Puro problema na lang, negative. Bigyan niyo po ako ng kapayapaan. Ganyan. Tapos, yun na, dumating na yung mga panahon na biglang tumawag ang Lola Linda. Tingnan mo, nasan ka ngayon? Wala kang trabaho, hindi ka makakapagbarko dahil tigil din yung mga cruise ship. Diba? Tigil din. Ganyan. Gaano ka nag- Yun. Tapos ay yun, sabi ni Lola ay bigyan ka ulit namin ng second chance, mag-aral ka.
mag-enroll ka sa sanitarium nga, sa school natin, Manila Adventist College, tapos, mag-enroll ka ng nursing. Sabi ko, ay, takot po ako sa dugo. Ayun namang PT ka na lang, PT ka. So, nag-PT ako. Tapos, ang una kong subject, personal spirituality and faith. Doon itinuro yung steps to Christ. Habang pinag-aaralan namin, abay, talagang ako'y nag-i-steps to Christ. Sabi ko, wow, totoo palang may Diyos. Ako ay drug addict or what, pero meron pang pag-asa. Meron pa, may Panginoon ganyan. Hanggang ngayon na rin yung mga time na, yun nga, bumabalik sa akin yung kanta na itinuro nung elementary ako, yung Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Sabi ko, wow, mahal ako ng Panginoon. May Diyos, mahal ako. Gusto niyang mabago yung buhay ko, ganyan. Tapos, gusto ko nang umalis sa bahay na yun kasi yung mismo kasama ko ay nagda-drugs, inaakit lagi ako. Ganyan. Pumunta ako ng Manila Adventist College, COVID na yun, mahigpit. Sabi ko, sir, gusto ko mag-dorm, ganyan-ganyan. Ay, hindi pwede. At malala yung case ng COVID, lalo na't malapit tayo sa ospital. Yun. Tapos, doon ako umiyak. Yung pagkasabi na yun, umiyak ako. Tumawid ako sa NPUC. Yung North Philippine Union, doon sa Pasay. Iyak ako, nasa pader ako ng union conference natin. Naiyak ako. Ako, Panginoon, kala ko po, dito na po ako sa dorm. Kasi pag sa dorm, vegetarian yung pagkain. Tapos, merong mga worship, devotional. Ganyan ang sabi ko sa Panginoon. Pero yun pala, ang ng Panginoon, total online class, umuwi ka ng Pulilio. Ayan. So, umuwi po ako dito sa Pulilio. Tapos, pero bago yun, talagang sabi ko, gusto ko na magbago. Inubos ko yung drugs. Umuwi ako dito sa bugla. Ano na naman? Oo, ganyan. Pero yun na yung sabi ko nga, last. Last na. Last na. Yun, last. Closure. Closure. Pag uwi ko dito, 2 weeks ako na Lockdown. quarantine, naka-lockdown. Ngayon, uso yung mga nagtatanim, plantito, plantita. Oo. Di ba nung pandemic? Oo. Ginawa ko, nagtanim-tanim din ako sa garden, sa amin. Tapos binablog ko siya. Eh, brother, ang balbas ko, sobrang haba. Sobrang haba. Oo. Total, pandemic, dati pag waiter, dati lagi kang malinis. Oo. Ay, dahil pandemic, sabi ko, wala namang akong pagkukumplayan, pahabain ko ang balbas ko. Sabi ko nga, hanggat hindi nabalik ang normal. Sabi ko, magpapahaba ako ng balbas. Ganyan. Tapos, nag-gardening ako. Tapos ang tawag sa akin, ang tawag sa akin ng mga tao ay James Harden. James Harden at mahaba ang balbas, di ba yung NBA? Sabi ko ay, yung mga nanonood sa akin vlog, meron na po tayong bagong pangalan. Hi guys, what's up mga ka-hardening? Ibig sabihin, nag-gardening si James Harden, di ba? Ganyan. Ako sumikat ako dito. Sumikat ako sa Pulilio at sa gardening. Sabi ko, hi guys, what's up? Ngayong hapong ito, magtatanim tayo ng mustasa. Ayan, mga ganyan. Yeah. So, tatanim naman ako ng mustasa habang naka-video. Ganyan. Ayan. Pagkatapos ng 2 weeks, bumalik ako sa church. Kasi wala na pong kumbaga, wala na quarantine. Sisimba ako. Noon sumimba ako, yun nga po si Ma'am Arlene. In-approach ka agad niya ako na parang so sobrang tagal ng panahon. Dap, Tutoy, kumusta ka? Ikaw pala ay bumalik na dito sa Pulilio. Ganyan. Pwede bang mag-lead kayo ng family time next Sabbath? Sabi ni Ma'am Arlene. Sige po, sige po. Ganyan. Tapos pag uwi ko sa bahay, yun na yung, Daddy, ikaw ang sa gitara, gigitara ka, special song. Bunso, ikaw naman ang sa prayer, ako ang speaker. Decidido ako mag-i-speaker. Tapos masipo-sipo wala naman akong i-speaker, ganyan. Doon ako nag-chat kay Pastor Elioma. Siya nga yung professor ko sa MAC, sa Bible. Pastor, pahingin mo ako ng tungkol sa pang-family, ganyan. Tapos yan. Nag-share ako tungkol sa family, ganyan, sa Panginoon, tapos sa mga anak, sa mag-asawa, ganyan. Yun din yung time na bagaman pinag-aaralan namin yung Steps to Christ sa school,
online, ay binabasa ko din siya as personal. Personal. Dumating ako sa punto na yung chapter 4 ng Steps to Christ, ang sabi doon, confession. Pag confession pala, pangalanan mo one by one sa Panginoon. Yun yung time na lumalalim na yung panalangin ko sa Panginoon tuwing gabi. Talagang yung kinakausap mo ba siya parang kaibigan. Hanggang nung gabing iyon, kinakausap ko siya, doon talaga dumating yung i-confess mo sa akin lahat. Ako ay, nasa kama ako, pero sa kama, ako ay yung nakadalupasay. Sa English ay prostrate. Ganyan, nakadalupasay. Parang Muslim, pag nananalangin. Doon na ako simula na umiyak sa Panginoon. Na simula bata, Nagpatira pa. Taripa. nagpatira pa, ganyan, nananalangin na. Sabi ko, dumating ako sa confession dahil nabasa ko, ginawa ko, in-apply ko sa buhay ko na, Lord, simula bata po ako, ito yung mga ginawa kong kasalanan. Yung kanina, yung mga kwento ko, nung bata pa, Confession. kinakausap ko ang Panginoon, ganyan, tas iyak ako ng iyak. Iyak ako ng iyak na, Lord, patawarin mo ako, yung aking katawan pala ay templo mo, pero sinalaula ako. Napakarumi, binaboy ko, nagdadrugs, nakikipagtalik, ganyan. Iyak ako ng iyak. Tapos, ang pinanghawakan ko doon, sabi ng Panginoon, 1 John 1:9, if you confess your sins, He is faithful and true to forgive and to cleanse you sa iyong mga unrighteousness. Sabi ko, Lord, alam ko sa puntong ito na ikaw ay aking kausap sa panalangin, ako ay pinapatawad mo na. Sabi ko, maraming salamat po. Ngayon naman, Panginoon, gamitin mo ako. Yun ang sabi ko. Alam ko, pinapatawad mo na ako. Okay na, yung relasyon natin. Panginoon, gamitin mo ako. Kinabukasan, kagaya ng nasabi ko kay brother, nung pag-alis ko sa kama, lumalakad ako na parang ako'y nalutang. Sabi ko yung paglakad ko sa lupa, parang ako'y nalutang. Yung pala, na-realize ko, dahil kagabi, nanalangin ako sa Panginoon, sa tagal-tagal na ang kanyang anak ay nawawaglit at hindi nagsisisi sa kanyang kasalanan, ako'y pinatawad ng Panginoon. Imagine yung kasalanan na dala-dala na mga hindi ko pinagsisisihan, sobrang laki. Di ba napakabigat? Pero nung araw na iyon, nung umagang iyon, nawala, sobrang gaan sa pakiramdam. Iyon pala yung peace, yung forgiveness ng Panginoon na aking naranasan nung araw na yun. Sabi ko, aba, teka, sabi ko sa Panginoon, alam kong pinapatawad mo na ako, gamitin mo ako. Paano niya ako gagamitin? Alam naman ako nakatunga lang. Kinuha ko yung cellphone ko. Doon ako nag-start mag-share sa Facebook Live. Nakita ko na parang, nung una, ginawa muna ako ng Panginoon na vlogger. Dahil pinapractice niya yung pagsasalita ko, yung pagharap ko sa tao, although social media, yung pakikipag-ano ko sa tao, ganyan. Yung ginawa niya akong vlogger. Pero ngayon, tinatawag naman niya ako na Word of God naman ang i-share mo sa Facebook. Ganyan. So, binuksan ko yung Facebook ko. Ano ba i-share ko? 1 Corinthians 10:13. Favorite Bible verse ko. Ito ba? Ayan. So, nung time to time, nung college, yun yung pangalawang suicidal ko. Kasi alam nga nila, gagraduate na ako, uuwi sila ng Amerika. Napipressure ako. Tinangka ko din mag-suicide sa CR, pero hindi ko pa rin ginawa. Ganyan. So, yun. Share ko siya. 1 Corinthians 10:13, mga problema, malalagpasan natin, tutulungan tayo ng Panginoon, ganyan. Tapos doon na din nagsimula na nag-devotional na rin. Nag-share ako ng devotional tuwing umaga, tuwing gabi. Tapos yun, nung bumalik yung face-to-face sa Mac, ayun pala, kada bakasyon, semestral break, nagsi-series ako. Kaya nung time, nagkaroon ako ng series, Steps to Christ, kasi dear siya sa puso ko. So, siniris ko, Steps to Christ. Natapos, bakasyon na naman, nag-series ako, yung How to Win Over Worry. Kasi, yung mga pagkabalisa, paano natin malalagpasan, ganyan. Kasi yun na, nagtuloy-tuloy na yung mga sa pag-church, ganyan. Pero hindi ko malilimutan, yung isa din, na
yun nga, kagaya na kwento ko kanina, doon na yung time na naano na ako na as deacons, head deacons, ganyan. Bago talaga ako i-ordain, tinawag ko pa yung mga tropa ko. Natanggal na yung drugs, meron naman pag-iinom. Kasi time to time, nagiinom pa rin ako pataguna. Nahihiya na ako, hindi na ako live makipag-inom. Ganyan. Sabi ko, i-ordain na ako sa church, ganyan, may posisyon sa church. Mag-inuman na tayo last night to. Sa mga tropa ko, inuman pa kami. Parang pamaalam eh. Oo, yung inuman na yun, tsaka naman ako niregaluhan, brother, tol, ganyan. I-try mo ito, vape naman. Di ba, vape? Gusto yung vape. Abay, di habang nagiinom. Ayos to, vape, ganyan. Natanggal yung pag-iinom, na-ordain ako na deacons, pero patago ako nagbe-vape. Sa Sabi ko, talas talaga yan eh. imagine, ako haharap sa Panginoon, Nandun sa naglilingkod, talas. nagko-collect ng offering, nakamagandang damit, nakaputi, di ba? Uniform ng deacon, nakaputi. Pero nagbe-vape naman ako. Pero yun, dumating ako na sabi ko, Lord, sorry po, salang-sala talaga. Ayun, sinuko ko na yung vape sa Panginoon, sinuko na wala, ganyan. Doon na rin po, na ano ko ng mga kapatid, yun nga, yung pagba-Bible study, sinasama na ako ng mga elder, tapos yung pagdadalaw sa mga backslider. Sa Anawan, may dinalaw po kami dyan, tawid kami ng ilog, tapos pag ilog, tawid naman ng palayan, ganyan. Habang tumatawid sa ilog, sa palayan, ginagawa ang pagbimisyon sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, itong nararanasan ko ngayon na kaligayahan, na ako ay naglilingkod sa inyo, walang-wala yung kaligayahan ko nung ako ay nagdadrugs. Ito pala talaga yung tunay na kaligayahan na naglilingkod sa inyo. Ganyan. Tapos, yun na po, naipatupad na medyo balik na tayo sa normal, kinakailangan ko nang umalis dito sa Pulilio dahil face-to-face na kami sa Maynila, sa Manila Adventist College. Ayun, doon po tayo nagpatuloy hanggang naging elder ako sa church doon, sa school church, ganyan. Tapos doon yung time na nagkasama kami nila Dandan, una kong Voice of Youth. Nag-Voice of Youth po kami sa Baler, Aurora. Ayan. So, sa biyaya ng Panginoon, ako po yung gabi-gabing ginawang speaker, ganyan, no. Ang daming nangyari doon, ganyan. Na nung gabi na umapil, ay walang tumayo na parang tatanggap sa Panginoon, ganyan. Parang sa akin ay, masasabi kong hindi pa pala ako yung fully surrender sa Panginoon nung time na yun. Kasi nasasaktan ako walang natayo. Pero kung nakasurrender, hindi ka masasaktan, basta ginawa mo yung part mo, ang Holy Spirit ang magkukundi, ganyan, no? Pero nung yung sabat na muling nag-appeal, aba ay meron nagpabaptize ay 5. Sabi ko, praise the Lord. Pero again, tanggap ko na kahit wala. Kasi yun yung ng Panginoon na, basta gumawa ka. Nasa sa akin kung meron man diyang magpapabaptize, whatsoever. Pero again, praise God, di po ba? Sabi ko nga, Panginoon, thank you. At kahit nung paano ay may na-bless, may tumanggap sa Panginoon, 5 kaluluwa na yun, ganyan. Praise the Lord. At ganyan. Kaya ngayon, ay yung recent na mga pagmimisyon, yun po, halos 9 months ko rin siyang ipinanalangin sa Panginoon. Na sabi ko, Panginoon, ako ay laging sumasakay sa LRT. Nakikita ko sa mata ng mga tao, ay parang may kulang ba? Sila ay pagod, parang walang pag-asa, ganyan. Tulungan mo ko, Panginoon, gusto kong magbahagi sa LRT. Habang natakbo yung LRT, ganyan. Ayun, 9 months, sa tulong ng Panginoon, equip, ganyan. Sumabak ako sa pagmisyon sa LRT. At baon ko din yung Great Controversy, lagi ako nakabag. Kung minsan 10 or 15 yung dala ko, Great Controversy, ganyan. Tinuturo ko ang tao pag may naka-ID po ako, school ID. Sabi ko, magandang umaga po. Ganyan, mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako po si Dap Asaula, hindi po ako manghihingi ng kahit ano sa inyo. Nais ko lamang pong magbahagi ng kaunting salita ng Panginoon. Ganyan. Tinuturo ko sila sa Panginoong Hesus Kristo
na ang Panginoong Jesucristo ay nasa most holy place ngayon. Di po ba yung ating sanctuary doctrine? Nasa most holy place siya, malapit nang magtapos ang kanyang ministeryo, priestly ministration ng Panginoong Yesus, na hinihiling niya na tayo ay magsisi habang hindi pa nagsasarado ang pintuan ng awa. Tapos dun ko na kinoconnect ngayon yung mga nangyayari, yung mga lindol, yung mga ganyan-ganyan na nagpapakita na malapit na pong dumating ang ating Panginoong Yesus. Ayan, tapos, yun, i-offer ko sa kanila, meron po akong libro dito, Great Controversy, tunggalian ni Satan and ni Jesus Christ, paano ito magwawakas, at ito po yung tinatahak ng ating mundo ngayon, kahit po basahin lamang ninyo yung huling 8 chapter, kasi sa huling 8 chapter, last 8 chapter ng Great Controversy, iyon yung panahon kung nasaan tayo ngayon. Iyon yung panahon na nangyayari, yung mga paghahanda, dapat nating mabasa nandoon. Nakakatuwa, maraming itinuturo ang Panginoon sa akin sa paglilingkod. Kung minsan, marami ang natugon, uhaw na uhaw sila, nauubos yung Great Controversy. Kung minsan naman, wala talaga. Wala, although nag-share tayo ng Word of God, wala. Pag inaalok mo yung Great Controversy, wala. Meron naman, one time, isa lang. Hindi ko pa ina-expect kasi yung babae, pagpasok ng tren, iniiwas ko na kaagad yung paningin ko dahil siya ay parang naka-revealing na kaya ngayon ay never tayo mag-judge talaga ng tao, no? Nung umapil ako, siya lang yung isang tumanggap, brother, pahingi ako. Tinanggap niya yung Great Controversy. Ganyan. Meron naman, ubos na. Sabi ko, picturean mo po itong ID ko, i-message mo ako sa messenger, papadala ko sa iyo libre. Tapos sabi niya, nakaka-chat ko siya, nag-message ka agad. Brother, ako yung nasa trend, ganyan-ganyan, yung Great Controversy. Pwede samahan mo rin ng Bible. Ayun, naghanap ako ng sponsor ng Bible, pinadala natin ng Bible, ganyan. Tapos, meron naman naubusan. Pinapapicturean ko yung ano ko para i-message ako. Ayun naman picturean. So, tinuturuan ako ng Panginoon, nakita ko doon na sa pagmimisyon natin, kumbaga nga sabi sa Psalms 126, no? Kumbaga ay tayo lumalabas, nagmi-mission na may mga pag-iyak. Pero again, sa bandang huli, we will rejoice in reaping. Tayo ay mag-aani na may galak sa bandang huli. Ganyan. Hindi natin alam, bagaman ngayon wala pang nandun yung cellphone number ko sa Great Controversy, ganyan. Bagaman wala pa. Walang nag-aano na, brother, interested ako sa mga ganyan. Pero, ang sabi nga sa Isaiah 55, hindi babalik yung salita ng Panginoon na walang kabuluhan. Ayun. Ang mahalaga tayo ay patuloy na nagbabahagi ngayon. Ngayon, ang sitwasyon ko ngayon, dahil ako ay nagre-review, ganyan, medyo muna yung Facebook Messenger ko. Yung Facebook, dahil nga focus muna ako sa pagre-review, ganyan. Pero time to time, pag nakakapagbukas, nag-share ako, Facebook live din ulit, ganyan, bumabalik. Kaya nga, yun din yung prayer ko sa Panginoon ngayon na, Panginoon, gusto kong ma-full time din sa ministry, ganyan. Tulungan mo ako na, meron akong trabaho, pinagkakakitaan, pero at the same time, makapag-full time ako sa ministry. Yun yung mga nangyari sa aking buhay. Ngayon po ako po ay nagre-review na para sa board exam.